Nagsimula ang movie nang makita ni Madison na biglang umikot ang buong kabahayan, at nakita niya ang isang killer na pinagpupukpok ang isang matandang babae, at pagkatapos ay bigla siyang nagising, at nang sumunod na gabi ay nakita na naman niya na pinatay nito ang isang matandang lalaki na nakahiga sa kama, at pagkagising ay pinapunta niya ang mga pulis kung saan nangyari ang krimen, at totoong nangyari talaga ang pagpatay doon, at ano kaya ang dahilan kung bakit niya nakikita ang mga ito. At pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan noong pagsabihan niya ang kanyang asawa na tumigil na sa pag-inom ng alak, kaya't nang magalit ang kanyang asawa ay itinulak siya nito sa pader at nakita niya na dumugo ang kanyang ulo. Kinagabihan ay nakita ng kanyang asawa na biglang nag-on ang TV at kusang bumukas ang ref at umikot din ang blender, at pagkatapos ay bigla siyang inatake ng isang itim na anino sa kanyang likuran, at nang magising ay nakita ni Madison na patay na ang kanyang asawa sa sala, at sobrang takot niya nang makita na naman niya ang killer at nang itulak nito ang pinto ay bumagsak siya sa sahig at nawalan siya ng malay, at laking gulat ng mga pulis nang makita nila kung gaano kalala ang pagkamatay ng asawa ni Madison. Kinabukasan ay nagising na sa ospital si Madison, at sinabi ng kanyang kapatid na babae na si Sydney na hindi nakaligtas ang kanyang baby, at napag-alaman ng mga pulis na hindi pinasok ang bahay nila Madison at pinagsuspetsahan nila si Madison, at pag-uwi ni Madison ay nakita niya na parang may nakatayo sa poste, kaya't agad niyang pinagsasara ang mga bintana at ang mga pinto upang hindi siya mapasok ng killer. Kinabukasan ay laking gulat ni Sydney nang sabihin niya dito na isa lang siyang ampon ng kanilang mga magulang. Samantala ay hinabol at inatake naman ng isang anino ang isang babaeng tourist guide, at nang magising ay nakita na lang niya na nakatali na siya sa isang bodega, pagkatapos ay narinig niya na sinabi sa isang radyo na si Dr. Weaver ang aking unang papatayin, at kinuha ng anino ang cellphone ng babae at tinawagan nito ang doktor, at sinabi ng anino na oras na upang hiwain na ang cancer, at ito pala ang sinabi ng doktor noon, at pagkatapos ay naalala ng doktor na naging pasyente niya si Gabriel noon na tila sinasaniban ng isang diablo, at pinagpapatay nito ang ilang mga doktor at mga nurse, at binaril niya ito ng pampatulog at sinabing kailangan ng tapusin si Gabriel. Kaya't ngayon ay nagtataka siya kung muli nang nagbalik si Gabriel. Samantala ay biglang sumakit ang likod ng ulo ni Madison, at bigla niyang nakita si Dr. Weaver sa salamin ng washing machine, at nang umikot ang buong paligid ay nakita niya na pinatay ng demonyong anino ang doktor, at nang mapasigaw siya sa takot ay bigla siyang nagising sa kanyang bahay, at pagkatapos ay inimbestigahan na ng mga pulis ang krimen na totoo palang nangyari ang nakita ni Madison, at nakita din ng mga ito ang picture na kinuha ng doktor sa kanyang record kanina, at makikitang takot na takot si Madison dahil inakala niya na may kakayahan siyang makita ang kamatayan ng isang tao. Kinagabihan ay nakita ni Madison na pinatay ng demonyong anino mismo sa kanyang harapan ang isang matandang lalaki, at pagkatapos ay bigla siyang nagising dahil sa sobrang takot, at agad niyang inireport ito sa mga pulis ngunit hindi naman pinaniwalaan nito ang kanyang panaginip. Ngunit sinabi ni Sydney na nakita din ng ate ko ang pagkamatay ni Dr. Weaver. Kaya't pinuntahan na ito ng mga pulis, at doon ay nakita nga nila ang isang pinatay na matandang lalaki. Pagkatapos ay ibinigay ni Madison sa mga pulis ang sketch ng demonyong anino, at sa banyo ay tinawagan ni Gabriel si Madison at tinawag siya nitong Emily, at sa sasakyan ay sinabi niya kay Sydney na kilala niya talaga si Gabriel nung bata pa siya, at nang tanungin niya ang tungkol kay Gabriel sa kanyang ina ay nagplay ito ng isang video nung kanyang 9th birthday, at makikitang may kinakausap siya na hindi naman nakikita at sinabi niya na siya si Gabriel. Samantala ay napanood ng pulis sa isang USB na sinabi ni Dr. Weaver na nakakakita si Emily ng mga demonyo at tila nasisiraan na din ito. May 3 mga doktor si Emily at namatay ang 2 sa mga ito, kaya't nagduda ang pulis na maaaring may kinalaman ito sa kaso ni Madison, at agad niyang hinanap sa internet kung saan nakatira ang ikatlong doktor. Samantala ay nakita ni Madison sa salamin sa kanyang pangitain ang ikatlong doktor, at bigla siyang napunta sa bahay nito, at pagkadating ng pulis sa bahay ng doktor ay nakita niya na patay na ang doktor sa bathtub, at nakita ni Madison na inatake ng kutsilyo ni Gabriel ang pulis, at nang pagbabarilin ng pulis si Gabriel ay agad itong tumakas. Pagkatapos ay patuloy pa din siyang hinabol ng pulis hanggang sa makarating sila sa isang basement, at nagkaroon sila ng matinding paglalaban doon, ngunit nagawa naman makatakas ni Gabriel, at humantong ang lahat ng ebidensya kay Madison dahil nung bata pa siya ay naging mga doktor din niya ang 3 namatay na mga doktor, at sa tulong ng hypnotherapist ay naalala ni Madison na binalak ni Gabriel na patayin ang ipinagbubuntis ng umampon sa kanila ngunit pinigilan siya ni Emily, at nang magising ay sinabi ni Madison na si Gabriel ang killer, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan ng mga pulis. Pagkatapos ay biglang nahulog sa sala ang dinukot ni Gabriel, at nakita ng mga pulis ang kutsilyo ni Gabriel, kaya't ngayon ay naniniwala na ang mga ito na si Gabriel nga talaga ang totoong killer at hinuli nila si Madison, kaya't sinabi ni Madison na hindi siya ang killer, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan ng mga pulis,
at nang magalit siya ay tumawag si Gabriel, at sinabi nito na wala siyang kinalaman at ako ang may kagagawa ng lahat. Samantala ay nakuha ni Sydney sa abandonadong ospital ang isang video ni Madison, at napanood nila sa video na totoong ina pala ni Madison ang dinukot ni Gabriel na nang iwan sa kanilang magkapatid, at natakot sila dahil si Gabriel pala ang demonyong kakambal ni Madison na isang teratoma. Siya ay isang tumor na may mga laman, mga buhok, mga ngipin at mga buto, at siya ay nasa katawan na kumukontrol kay Emily kaya't nagkakaroon ng mga hallucination ngayon si Madison. Samantala ay pinagkaisahan si Madison ng mga bilanggo, kaya't nang magalit siya ay biglang lumabas si Gabriel sa likod ng kanyang ulo, at pagkatapos ay pinagpapatay niya ang lahat ng mga bilanggo at agad siyang tumakas. Samantala ay sinabi ni Sydney sa mga pulis ang buong katotohanan, at makikitang pinagpapatay ni Gabriel ang mga pulis na humuhuli sa kanya, at natauhan lang siya ng tawagin siyang Madison ng isang pulis, ngunit kinontrol na naman siya ni Gabriel at pinuntahan niya ang kanilang ina sa ospital, at sinabi ng kanyang ina na pinagsisisihan ko na ngayon ang pang-iiwan ko sa inyo, at pagkatapos ay binaril siya ng pulis. Ngunit hinagisan niya ito ng kanyang kutsilyo, at nang babarilan na siya ni Sydney ay hinagisan niya ito ng kama, at pagkatapos ay nakita niya na binaril ni Gabriel si Sydney, at nang papunta na si Gabriel sa kanilang ina ay nakontrol na ulit ni Madison ang kanyang katawan, at pinaniwala niya si Gabriel na pinatay niya si Sydney, at pagkatapos ay ikinulong niya si Gabriel sa isang madilim na kwarto sa Black Mindscape, at ngayon ay iniligtas niya si Sydney at masaya niyang inakap ito at ang kanyang ina. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.